Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verses 26 hanggang 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Dealing with anger. Pag-aralan natin ngayon kung paano natin mapipigilan ang galit o yung tinatawag na anger. By the way po, ang anger ay isa sa mga emosyon na taglay-taglay natin bilang tao, kasama po ng sadness, fear, happiness, and disgust. Ang anger po ay isa sa mga emosyon na mayroon po tayo bilang tao. Kaya lang, dito binabanggit ni San Pablo na kung tayo daw po'y magagalit, dapat huwag tayong magkasala. At huwag natin hayaang lubugan tayo ng araw na tayo'y galit. Kasi baka makasingit po ang dyablo sa ating buhay. Kaya dapat matutunan natin na i-manage yung ating anger. Unang-una po, kung hindi natin mamamanage yan po'y pagbumulat ng maraming problema at kasalanan. Napaka-unhealthy po niyan kapag hindi natin na-manage. Sisirain yung ating katawan, isipan, at mapupulyot po yung ating spirit. Kaya ang tawag po ng Apostle Paul po sa anger ay a devil's foothold. Nakakasingit ang kaaway kapag tayo po'y magagalitin. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 22, you will be subject to judgment kung ikaw ay magagalit sa iyong kapatid. At ang sabi, you will be in danger of the fire of hell. Kaya alam nyo, 99.9% ng relationship problems malulutas po yan kung marunong tayong mag-control ng ating anger. At maging yung ating katawan, magiging healthy po yan kung tayo po ay hindi magagalitin. Kasi sabi sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine. Tandaan nyo, maging ang mga doktor, sinasabi nila na kapag ikaw ay may taglay-taglay na galit, sama ng loob at kung ano-ano pang kabigatan sa iyong puso, stressful po yan sa iyong katawan at pwedeng pagmulan ng maraming sakit. Ngayon, okay lang bang magalit? For righteous reasons. Okay lang po nagagalit tayo sa mga bagay na dapat po mamuhi tayo. Katulad ng kasalanan. Pagka nakakita po tayo ng injustice, may mga inaapi. Kaya naririyan po yung emosyon na tinatawag na anger. Ngayon, ang anger ba nakokontrol? Opo. Kaya nga po binigay sa atin ng Holy Spirit. Sa Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga po ng binagong espiritu, kasama po dyan yung patience, self-control. Kaya mapipigilan po natin ang galit. Ngayon, paano natin ito mapipigilan? According to the Bible, may mga ilang prinsipyo tayong pwedeng gamitin. Unang-una yung sinasabi sa Matthew chapter 5, verses 39 hanggang 41, yung tinatawag na you must learn to turn the other cheek. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Magpigil ka. Kasi yan po ang pamamaraan for you na mapigilan mo yung taong gagawan ka ng masama. At ikaw naman ay makapag-react ng mali. Maiiwasan mo yan kung ikaw ay matututong magpigil ng iyong sarili. So sabi diyan, you must turn the other cheek. Pangalawa, give him your cloak as well. Ibig sabihin na magbigay ka ng impresyon na gusto mong malutas palagi ang isang problema. Huwag nang hahantong sa mga magulong pagkakataon yung inyo pong pagtatalo o pag-uusap. Kailangan po kung mariresolve naman sa maayos na pamamaraan, ibigay mo na kagad sa kanya yung pong gift of reconciliation and forgiveness. Napakahalaga po sa ating mga Kristiyano na tayo nakikipagkasundo. Hindi po yung lagi tayong palaban. So ano pa po? Go with him for an extra mile. Ibig sabihin, kung pinahihirapan ka ng ibang tao, ituring mo siyang kaibigan. Treat him as a friend, not an enemy. Yun po ang ibig sabihin na go with him for an extra mile.
Ngayon, meron din sinasabi sa Matthew chapter 5 verses 23 to 25. Ano po? Settle matters quickly. Kung magdadala ka ng iyong handog sa Diyos at galit ka naman sa iyong kapatid, mabuti pa makipagkasundo ka muna. Yun po ang gustong sabihin po ng mga verses na yan. So, ibig sabihin, huwag kang mag-worship sa Lord na meron kang daladalang galit po sa iyong puso. Ano po? Kailangan ay maghanap ka kagad ng solusyon. Makipag-reconcile ka doon sa iyong kapatid. At huwag na kayong hahantong pa sa korte. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kung pwede naman daanin sa peaceful na paraan, gawin po ninyo. Ano po? Ngayon, sabi sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with all men. Dapat po mag-effort tayo na mamuhay ng mapayapa. Ano po, kasama ang ibang tao. Alam niyo po, kung ito magagawa lang na marami sa atin, ano po, mamumuhay tayo na wala tayong kagalit, ano po, doon po sa pamilya, sa neighborhood, ano po, sa society na ating ginagalawan, ano po, napakapayapa po ng ating buhay. Ano po, kasi yan pong sinasuggest ng Biblia, ano. Kung ikaw ay magagalitin, ang unang-unang mong makakaaway dyan ay yung kasama mo sa bahay, yung mga kapitbahay mo, katrabaho mo, at madalas maglilikha ka ng maraming problema ano po sa buhay ng ibang tao. Kaya pigilan mo kapatid yung anger. Mag-effort ka na mamuhay ng mapayapa kasama ang ibang tao. At panghuli, ito mahalagang payo ko, lalo na sa mag-asawa. Be the first to say, I'm sorry. Huwag niyong hayaang lulubugan kayo ng araw na magkagalit pa rin kayo. Ano po, mag-unahan kayo na magsabi ng sorry sa isa't isa. Alam niyo po sa buhay mag-asawa, naku po, 90% ng inyong pag-aaway masusolusyonan kung marunong kayong magpakumbaba. Ano po, kasi yan ang tinuturo po ni Apostle Paul dito. Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag kayong magagalit ng matagal. Yung iba, inaabot ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, hindi nagkikibuan. Alam nyo, mali po yun. Ano po, agad-agad dapat po ay magpatawaran po tayo sa isa't isa. Ganun po tayong mga Kristiyano. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.